pilitin natin intindihin. So I'll try my best na maging madali yung ating usapan for this morning. Pero syempre, kailangan ko ng tulong ninyo kasi hindi nyo ito maintindihan kung hindi nyo talaga iintindihin. Okay? So, share ko na muna yung una natin PowerPoint. Nasend ko na tong PowerPoint natin as usual sa ating Google Classroom and Facebook group. So, kailangan nyo na lang siyang balikan. Actually, mas maganda kung ang ginagawa natin kapag nagpe-present tayo. Habang nagkasalita ako dito, hawak nyo din yung presentation sa harap ninyo para sabay tayong nagkakaintindihan. Pero kung hindi kaya yung ganon, hindi kaya. Okay, so ano ba yung cost of capital? Pag sinabi natin cost of capital, ano sa palagay nyo ang ibig sabihin yan? Ano ang gusto nating pag-usapan pag sinabing cost of capital? Tanungin nga natin si Noel, Frank Kevin. Good morning, Noel, Frank Kevin. Sir. Good morning. Pag nagkape ka na ba? Baka di ka pa nagkakape. Kumain na po, sir. Ayan, kumain ka na. O, dapat mataas na energy. Kumain ka na pala eh. Dapat mataas na yung energy. Okay, so Frank, anong ibig sabihin ng cost of capital? Kung tatanungin kita. Sir, sa tingin ko ito, sir, yung ano, alin? Yung nagasto sa buong kumpanya, ganun, sir. Okay. Tama naman. Thank you, Noel. Sino pang gustong tumulong? Magdagdag kasi sinabi ni Noel. Tingin ko gustong tumulong ni Andalis. Andalis, good morning. Sir, good morning, sir. Kamusta dyan sa lugar nyo? Nabagyo ka ba dyan? Sir, lamig. Sir, ang lamig ko. Taga saan ka ba? Alfonso po. Taga Alfonso. Saan sa Alfonso? Esperanza, sir. Madami ako mga barkada dyan. Sa Esperanza 2. Di ba may ganon? 1 tsaka 2. Hindi, sir. Iba ba Ilaya lang? Baka iba sa rin sinasabi. Marahan yata yung sinasabi ko. Opo. Okay. Nililigaw mo ko eh. Ano sa palagay mo ibig sabihin ng cost of capital? Sir, para po sa akin, yung cost of capital po, di ba po meron para po yung pinaka-capital na pera natin, yung antag dito? Pag magbi-business, sir, syempre po, dapat may capital ka. Yun po yung, yung mga pinaggastosan mo doon. Para saan siya ginastos para maano nyo po yung business nyo. Okay, thank you, Andali. So more or less, meron naman kayong idea, although hindi saktong-sakto dun sa gusto kong marinig. Pero at least alam nyo na yung cost of capital, ito yung cost, yung gastos mo sa pagre-raise ng capital. Ano ba ibig sabihin ito? So ibig sabihin, kung nangutang ka sa mga bond holders na pinag-usapan natin nung unang part ng SEM, ang cost of capital mo doon, yung interest na binabayaran mo sa kanila. Kapag naman nag-issue ka ng stocks sa IPO, ang cost of capital mo doon, yung dividend na binabayaran mo doon sa mga stockholders mo. So generally speaking, ang ibig sabihin ng cost of capital, ito yung ibinabalik mo as business owner sa mga investors mo. And at the same time, ang cost of capital, ito yung gastos mo sa pag-raise ng capital na kailangan mo sa business mo. So ano ba yung mga pag-uusapan natin today sa chapter na to? Of course, yung cost of capital, pag-uusapan natin yung WACC. Ano ba yung WACC? Later, papakita ko sa inyo. And then cost of debt, cost of preferred stock, cost of retained earnings, cost of new common stock, isa-isahin natin sila. And then ano ba yung mga factors na nakaka-apekto sa WACC? Ano ba yung WACC? WACC is weighted average cost of capital. So syempre kasi yung cost ng capital iba-iba, di ba? Iba yung presyo ng interest na babayaran mo sa bondholders, iba yung dividend na babayaran mo sa common stockholders. So pag ganon, i-average natin kung ano ba yung cost ng bawat isa. Yung weighted average na, yun yung weighted average cost of capital or WACC. Tapos tingnan natin kung paano natin i-adjust yung cost of capital sa risk and then some other problems with cost of capital estimates. Okay, so nakuha nyo na naman to kanina nung sinabi ko, ang cost of capital, ito yung capital na ginagamit natin sa business. There are 3 primary forms of capital for any business. Pwedeng debt,
ito yung mga bonds na ini-issue natin sa public, mangungutang tayo sa kanila. Pwedeng preferred stock, na pag-usapan na rin natin yung preferred stock before, and then common equity. Yung common equity, ito yung sa balance sheet, ito yung nagre-represent ng ownership ng mga investors sa company natin. Yung common stock, merong dalawang type pa yan. Andyan yung retained earnings. Retained earnings, ibig sabihin, ito yung kinita mo last year na i-reinvest mo ulit sa business mo. Retained earnings yun. Pag naman new common stock, mag-i-issue ka ng bagong stock sa mga investors para maka-raise ka ng pera. So, ito yung three main sources of capital for any business. Long-term debt, preferred stock, and common stock. Okay, so syempre, yung mga investors na nagbibigay sa atin ng kapital, mga nagpapautang sa atin, gusto nila may babalik sa kanila, di ba? Alangan naman magbigay lang sila libre, walang interest. E sabi nga natin, kailangan merong interest lahat, may return lahat ng mga investments na binibigay natin. So, ang tawag doon sa return na nire-require ng ating mga investors ay cost of capital kung tayo yung company. So, again, dito, ang point of view na natin, tayo yung company. Hindi na tayo yung investor. Okay? So, ano ba yung weighted average cost of capital or WACC? So, sabi ko nga kanina, ito yung average ng cost ng lahat ng mga capital na ginagamit natin. So, kung makikita nyo, ito yung debt, ito yung preferred stock, ito yung common equity. Yan yung three main sources of capital. So, i-average natin siya using the weights. Yung weights, ito yung kung ilang percent ba ng buong capital mo yung particular na capital na pinag-uusapan. So, halimbawa, ano ba yung percent of debt? So, syempre, i-compare mo yung percentage ng debt doon sa buong total capital. And then, yun yung weight na i-assign mo sa kanila. So, we'll talk about this in a while. Umpisahan na natin sa cost of debt. So, ano ba yung cost of debt? Ito yung gastos natin doon sa ating bonds na in-issue sa ating mga bondholders. So, kapag sinabing cost of debt, tatandaan niya palagi na ang pinag-uusapan dito ay after-tax cost of debt. Bakit kaya kailangan after-tax ang ating i-consider? Kasi again, kapag nagpautang ka pag nangutang ka halimbawa sa bangko, ang interest rate na binabayaran mo sa bangko ay tax deductible. So ibig sabihin, hindi ka itatax ng gobyerno doon sa interest na binabayaran mo dahil may utang ka. So again, example ko lang sa inyo, sa amin sa BDO for example, meron tayong tinatawag na secured one-to-one debt. Ano ibig sabihin nun? Mangungutang ka daw sa bangko ng katumbas kung magkano ang deposito mo. So halimbawa ako ay isang corporation, meron akong 100 million dito sa bangko na to. Mangungutang ako ng 100 million ulit para lang yung interest na babayaran ko sa bangko ay maibawas doon sa tax na babayaran ko. So yun din yung reason kung bakit ang ating cost of debt kailangan after tax. Kasi ang interest rates are tax deductible. So ibig sabihin, binabawas muna yung interest rates bago tayo magbayad ng tax. Okay, so pag mag-compute tayo ng after-tax cost of debt, syempre yung interest rate doon sa bagong debt, sa bagong utang, minus tax savings, pero para mas madali, multiply mo na lang yung interest rate times 1 minus tax. So for example, later yung example. So sabi nga natin, ito napaliwanag ko na, ginagamit natin yung after-tax cost of debt kasi we are only interested sa after-tax cash flows. Okay, so halimbawa, meron tayong corporation, Allied Corporation. Sabi niya, makakahiram daw siya sa bangko ng funds para sa capital niya, 8% ang interest rate. Tapos yung tax rate ng company, 40%. Ang tanong ngayon, what is its after-tax cost of debt? So, meron tayong given na interest rate and tax rate. Gagamitin lang natin yung formula. So, after-tax cost of debt is, ito yung rate ng bond, ng debt, times 1 minus tax
So 8% times 1 minus 0.4D equals 4.8. So sa makatwid, ang ating cost of debt dito sa example na to ay 4.8%. Naintindihan ba paano siya nakuha? Naintindihan natin? Naintindihan? Tirado, good morning. Tirado, naintindihan natin kung paano nakuha yung cost of debt? Medyo lang, sir. Alin yung hindi mo naintindihan? Aling part ang hindi mo siya naintindihan? Yung sa bandang solution lang, sir. Okay, so ganito siya, susundan mo lang yung formula. May 1 minus tax kasi nga gusto natin after tax yung kukunin natin. Ang tax rate niya daw 40%. So ito siya, 1 minus 0.4. I-multiply mo yung sagot dito, yung 0.6 ng sagot dito, dun sa 8% na interest rate. Kaya ang sagot is 4.8%. So yan yung after tax cost debt natin. Naintindihan na natin? Sir, ako, sir. Yes, Evangelista. Sir, bakit naging ano po siya? 0.40 po yung ano niya. Okay. Kinuha po. Kasi kapag nagko-compute tayo ng percent, gagawin mo siyang decimal. Hindi mo siya pwedeng gawing 40% kasi actually kahit hindi mo siya gawing 0.40, halimbawa ang gawin mo 1 minus 40%. Ang sagot doon 60%. Ano ba yung 60%? 0.60 rin yun eh. So pag binultiply mo yung 0.60 times 8%, 4.8% pa rin yung lalabas. So, hindi ko matandaan kung anong rule yun sa mathematics. Pero kapag percentage yung ginagamit mo, kailangan mo siyang i-convert to decimal kapag gagamitin mo na siya sa computation. Nasagot ba kita, Evangelista? Yes, sir. Okay. Sige, mag-move on na ako doon sa iba pang capital ha. So, yung isa pang type of capital, yung preferred stock, yung pinag-usapan natin dati pa. Pero ang ibig sabihin ng preferred stock, ito yung parang may mixture ng common stock properties at saka bond properties. So, kasi diba pag sinabing bond, mangungutang ka tapos merong interest regularly na babayaran. Tapos at the end of the maturity, babayaran mo ng buo yung bond. Kapag common stock naman, meron kang dividend na babayaran pero hindi siya regular. Pwede merong dividend ngayon, pwede sa susunod, wala. Tapos at the end of the maturity, actually, walang maturity yung common stock. Magkakaroon lang siya ng maturity kung aalis mo siya doon. Yung preferred stock, nasa gitna ng dalawa. Kasi yung preferred stock, guaranteed yung dividend every year. So every year, makaka-receive siya ng dividend. Parang bond lang din. Parang sa bond na every year, makaka-receive siya ng interest. So paano ba mag-compute ng cost of preferred stock? So ito yung formula. The cost of preferred stock equals dividend. Ito yung dividend na nakukuha niya every year divided by the price of the stock. So madali lang siya. Dividend divided by price. Example, si Allied Corporation ulit. So right now, si Allied Corporation wala pa daw siyang preferred stock. Pero balak niyang mag-issue ng preferred stock in the future. Sabi niya, kapag daw nag-issue si Allied Corporation, ang presyo ng ang dividend na ipapamigay niya sa mga investor ay $10 per share at ang presyo ng kanyang stock ay 97.50 per share. So ang tanong ngayon, what is the cost of its preferred stock? So ano ang cost of preferred stock? Tanongin nga natin si Guevara, Jude Cedric Guevara. Good morning. Guevara, good morning. Morning, sir. Yes. O kung tatanungin kita, anong cost of preferred stock nitong Allied Corporation? Parang yung cost and sir. Kakasabi lang natin ng formula kanina. So, using this problem and the formula kanina, paano mag-compute ng preferred stock? Yung 0.10 po, tapos divide 0.997. Okay.
Guevara, bakit mo ginawang 0.10? Bakit mo ginawang 0.9750? Hindi naman siya percent. $10 dividend per share and $97.50 per share. So bakit mo siya ginawang percentage? So di ba hindi? So yun yung difference ng percentage at saka ng whole number. Ito whole number to, so hindi mo na kailangan gawing decimal. So pag compute ng cost of preferred stock, ganito siya. Sabi natin dividend ng preferred stock divided by price ng preferred stock. So 10 over 97.50 equals 10.3%. So 10.3% ang cost of preferred stock. Naintindihan mo ba, Guevara, kung paano siya kinompute? Yes, sir. Talaga ha, naintindihan ha. Tinuro ko to ha, baka pag lumabas sa exam, sabihin niyo hindi ko tinuro. Okay. Next, cost of retained earnings. So pag sinabing retained earnings, ano ba yung retained earnings? Ito yung mga kinita ng company mo last year na hindi mo ipapamigay as dividend. Ibabalik mo siya dun sa negosyo mo para yun ulit yung gagamitin mong capital. So sabi nila, dapat daw libre na to dahil kinita mo naman siya, di ba? Cost of retained earnings mo siya, so dapat wala na siyang cost dahil sa'yo naman talaga yung perang yan. Kaso sa finance, kailangan natin siyang lagyan ng cost kasi meron tayong tinatawag na opportunity cost. Meaning, itong pera na to, pwede mo siyang magamit sa ibang bagay eh. Pero hindi mo siya ginamit doon sa ibang bagay na yon, ginamit mo siya ulit sa business mo. So dahil ginamit mo siya sa business mo, kailangan nalagyan mo siya ng cost. So paano ba siya i-compute yung cost of retained earnings? Meron tayong tatlong approaches kung paano mag-compute ng retained earnings. Kanina, pinakita ko sa inyo kung paano mag-compute ng cost of debt, cost of preferred stocks. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng cost of retained earnings. Tapos meron siyang tatlong approaches. So yung una, natatandaan niyo pa ba yung CAPM, yung Current Asset Pricing Model? Sana naman natatandaan niyo pa, di ba? Kasi mga 2 weeks ago lang yun. Ito yung formula niya. Cost of retained earnings equals risk-free rate plus market premium times beta. So kung halimbawa, ito yung question. In today's market, risk-free rate is 5.6. Risk-free rate is 5.6%. The market risk premium is 5% and the company's beta is 1.48. Using the CAPM approach, what is the company's cost of retained earnings? Tanungin nga natin si De Castro. De Castro, good morning. Sir, good morning. Yes, using the CAPM approach, ano ang cost of retained earnings nitong ating example? 13%. Ano ulit? 13? Ay! 13 Sige, nga. wag matakot magkamali. Ano sa palagay mo? Siyempre, compute ka ng konti. 13%. 13%. Tingnan natin kung tama ka ha. Tama, si De Castro, ang galing. Okay, so ayan. So, ang pagko-compute ng cost of retained earnings using CAPM approach is this. 5.6 yung risk-free rate times 5% na market risk premium. Hindi ka na nag-subtract dito ha, kasi market risk premium na yung binigay sa'yo. Ibig sabihin, ito na yon. Hindi ka na magma-minus ulit ng 5.6 kasi na-minus niya na yan sa 5. Ibig sabihin, mas malaki pa dyan yung market rate. So, nabawasan na yan ng risk-free rate, kaya 5% na lang. Okay, ngayon, kung may magtatanong, bakit hindi ginawang 0.056 at saka 0.052? Pwede mo rin naman gawin ganon, kaso ang ending mo kasi, ganito rin ang kalalabasan, 13%. So, i-whole number mo na lang siya. Okay? Actually, hindi ko masyadong ituturo na yung part na yan, kasi supposedly, alam niyo na yan, dahil tinuturo yan sa high school. So, siguro, kung kailangan nyo siyang balikan, i-review nyo yung high school algebra para mas maintindihan natin. Hindi ko na siya ituturo sa klase natin kasi sayang sa oras. Okay, yung isang approach naman sa pag-compute ng cost of retained earnings, bond yield plus risk premium approach. Okay, so pag sinabing bond yield plus risk premium, kasi normally, yung risk premium sa isang stock, ang range niyan, 3 to 5 percentage points. So, mamimili ka lang kung ano ang gagamitin mo from 3% to 5%. So, huwag kayo mag-alala sa exam, syempre hindi ko isasama tong ganitong approach or kung isasama ko man tong approach na to, ibibigay ko na sa inyo kung ano yung gagamiting risk premium.
So sa example natin, halimbawa, ang bond yield ng Allied Corporation ay 10%, ang cost of equity niya, kung 4% yung premium, is 14%. So idadagdag mo lang yung risk premium sa bond yield. Yung pangatlong approach is yung dividend yield plus growth rate approach. So kung mapapansin nyo, sana napansin nyo, yung formula nito is kaparehas lang ng formula ng cost of preferred stock. Dividend over price. Pero dito, may dagdag na growth rate, expected growth rate. Kasi may expectation tayo na tataas yung dividend kapag common stock yung ginamit. Pag preferred stock kasi hindi na siya tumataas. Fixed yung babayaran ng dividend. Pag common stock, tumataas pa siya. Okay, so halimbawa ulit, question. Allied stock sells for 23.06 and its expected dividend is 1.25 and analysts expect its growth rate is 8.3. What is Allied's cost of retained earnings? So, ang presyo ng stock, 23.06. Dividend niya is 1.25. May growth rate na 8.3. Ano daw ang cost of retained earnings? Tanungin nga natin si Navera. Navera, good morning. Good morning, sir. Yes, ano sa palagay mo? Ano ang cost of retained earnings ng Allied sa example natin? Ano, sir? 13.7. 13.7? Tignan natin kung tama Wow, tama ulit si Navera. Thank you. Okay, so ayun lang, ipapasok mo lang, ipa-plug in mo lang yung given natin. Tapos malalaman nyo na ang cost of retained earnings niya ay 13.7%. So dividend over price ng stock plus growth rate. 13.7%. So diba madali lang siya? Kailangan nyo lang siyang intindihin kung paano. Kung para saan yung formula, saka kung paano siya isosolve. Okay? Next, tapos na tayo dun sa cost of debt, cost of preferred stock, tapos na tayo sa cost of retained earnings. Ngayon ang pag-uusapan natin is cost of new common stock. So ang difference ng cost of retained earnings at saka cost of common stock, itong common stock may flotation cost na isinasama. Ano ba yung flotation cost? Pag sinabi kasing flotation cost, ito yung cost of issuing new stocks. Kasi pag pumasok ka sa stock market, sa initial public offering, sa IPO, may mga babayaran kang mga investment bankers kasi sila yung tatrabaho para makapag-issue ka ng stock. Sila yung pupunta sa stock market, sila yung maghahanap ng mga initial investors mo. So ang tawag doon sa mga gagastusin mo doon sa mga investment bankers, flotation cost. So syempre idadagdag mo siya doon sa cost ng stock kasi ginastos mo yun eh. So kung kanina, ang formula natin ay dividend over price plus growth rate lang. Kapag cost of new common stock ang pinag-uusapan, yung presyo, babawasan mo siya ng flotation cost. In-net of flotation cost mo siya dahil ang flotation cost nga ay, kumbaga, pinatong mo lang dun sa presyo. May totoo siyang presyo, pero dahil may flotation cost, tumaas siya. Pero for purposes of computing our new common stock cost, aalisin mo siya doon. Flotation cost is always in percentage. So example, assuming that Allied has a flotation cost of 10%, its cost of new common equity would be calculated as follows. So kinompute kanina ni Navera ang cost of retained earnings. Walang flotation cost yon. So assuming ang flotation cost niya ay 10%. Navera, ikaw na lang ulit sumagot. Ano ang cost of new common stock? Sir? Ano ang cost of new common stock dun sa given na sinagutan mo kanina kung 10% yung kanyang flotation cost? 14.3, sir. 14.3. Ang galing tama na naman. Thank you, Navera. Okay, so kanina, yung kinompute ni Navera sa cost of retained earnings, wala yung flotation cost. Pero dito, sinama niyo na yung flotation cost. So, 1.25 na dividend divided by price na 23.06. In-net natin siya ng flotation cost. So, 23.06 times 1 minus 0.10. So, dito, ginawa natin siya ulit decimal kasi gagamitin natin siya as percentage na. Kasi kapag minultiply mo ng 10 yan, mali na yung sagot mo kasi hindi naman, lalaki na yung masyado yung price. So, actually, hindi ko ma-explain kung kailan mo gagamitin yung decimal, kailan mo gagamitin yung percent. Kasi parang
Ay, sorry, na-distract ko dun sa bagong pasok. Para siyang math theory. So, kapag ganito, kailangan talaga i-decimal mo siya. So again, kung nalilito tayo kung kailan siya gagawin decimal, kailan siya gagawin percentage, I really suggest na balikan niyo yung math niyo nung high school dun sa mga decimal and percentages. Okay? So, ayan. Na-compute na natin yung cost ng debt, cost of preferred stocks. Napakita ko na rin sa inyo yung tatlong approaches sa pag-compute ng cost of retained earnings. Tapos, ito sa screen niyo yung cost of new common stock computation. So, kompleto na tayo sa mga cost of capital natin. Ang pag-uusapan na lang natin is yung ano ba yung weighted average cost of capital. Before that, mag-usapan muna natin kung ano ba yung sinasabi nilang retained earnings breakpoint. So, ito kasi yung pag sinabing breakpoint, kasi di ba sabi natin kanina, kapag meron kang retained earnings, kung meron kang kinita last year, yun ulit yung gagamitin mong capital para sa business mo this year. Kaso paano kung meron kang expansion plans tapos kulang naman yung pera mo. Itong retained earnings breakpoint yung sasagot kung kailangan mo na bang mag-issue ng bagong common stock. Okay, so ito yung formula niya. Retained earnings breakpoint is ito yung dinagdag mo sa retained earnings for this year divided by equity fraction. Ibig sabihin ilang percent yung equity sa total capital mo. Yun yung retained earnings breakpoint. Retained earnings breakpoint, ibig sabihin, pag ang investment mo ay lampas na dito sa number na to, kailangan mo na mag-issue ng common stock. So, for example, Allied's addition to retained earnings in 2019 is expected to be 66 million. So, sabi niya, 66 million daw yung dagdag na kinita niya sa nasa retained earnings niya. Ang target capital structure niya is 45% daw is debt, 2% is preferred stock, 53% is equity. So in short, yung 53% yung kailangan nating galawin dito dahil ito yung equity fraction, 53%. So isa-substitute lang natin siya sa formula. Retained earnings breakpoint is 124.5 million. So again, ginawa natin decimal yung percentage. 66 million divided by 0.53 equals 124.5 million. So, ibig sabihin kapag meron kang investment, ay pag meron kang project na gagawin sa business mo, at more than 124.5 million na siya, kailangan mo nang mag-issue ng common stock. Hindi na sapat yung retained earnings lang. Okay, so pinapakita ko ulit ngayon yung formula for weighted cost of capital. So, in this formula, makikita natin kung na consider natin lahat ng cost ng capital natin and then yung weight. So, pag magko-compute tayo ng weighted average cost of capital, syempre kailangan alam natin kung ilang percent yung ina-assign o ilan yung fraction ng capital sa total capital. So, sabi sa example natin, yung Allied daw, ang kanyang target capital structure ay 45% debt, 2% preferred, and 53% equity. So, syempre, ang total nito 100%. So, ang tanong, ano ang weighted average cost of capital niya? So, syempre, tanongin nga natin si Yakuna. Yakuna, good morning. Yakuna, hello, good morning. Sir, good morning, sir. So, given yung ating target capital structure na 45%, 2%, tsaka 50%, ano ang weighted average cost of capital natin? Pabalikan natin ha, yung cost of debt natin na na-compute kanina, ito siya. Isulat mo sa papel mo kung meron ka dyan. Cost of debt daw is 4.8%. Yakuna. Cost of preferred stock, kinumpit ni De Castro, 10.3%. Tapos, ang cost of retained earnings, ang gamitin na lang natin dito is yung 30 na lang or 40. Cost of new common stock, 14.3. Tapos, ito yung weights niya. 45% debt, 2% preferred, 53% equity. What's our weighted average cost of capital? Yakuna. Nagko-compute ka ba? Sir, 9.57%. 9.57. Tingnan natin kung parehas tayo. Tama, 9.57%. So, paano mo siya compute, Yakuna? Sir, nakita ko sa
Alam ko. PowerPoint. Alam ko, naramdaman ko yun eh. Okay, so ganito siya para sa i-compute. Ito yung mga given kanina, yung mga kinompute natin. So sabi natin, cost of debt, 4.8%. Preferred stock is 10.3%. Ang ginamit natin na cost of retained earnings ay 13.6%. Yeah, assign mo lang yung mga weights. So 45%, 2%, 53%. Ang sagot, pag kinuha mo yung weighted average, 9.57%. Okay? So, I know this is madaming masyadong information, pero pag binalikan niyo tong YouTube na ni-record natin, mas maiintindihan niyo siya. So again, class, ang technique talaga kasi dito sa mga concepts na pinag-uusapan natin is practice. So hindi niyo talaga siya makukuha kung makikinig lang siya sa akin, makikinig lang kayo sa akin ngayon. Kasi kailangan, pagkatapos nitong klase natin, babalikan niyo siya, yung PowerPoint, yung YouTube, and meron ako ibibigay na practice exercises, practicean nyo kung paano siya sagutan. So, hindi nyo talaga siya makukuha ng isahan lang. Kasi, bago tong concept na to sa inyo. So, para mas maintindihan nyo siya, kailangan nyo siyang balikan ulit later. Okay, so sabi naman dito, kung ang ginamit natin na equity ay new common stock, yung 14.3 na sinabi kanina ni Navera, so ganito siya. 9.94%. So, makikita nyo, mas malaki ang cost of capital kapag new common stock ang ginamit natin kesa kung retained earnings. So, as much as possible, mas gusto natin syempre mas mababa yung cost of capital. Kasi again, tayo na yung company dito, tayo yung firm, tayo yung nagbabayad. Okay. So, ano ba yung mga factors na nakaka-apekto sa ating weighted average cost of capital? Meron siyang dalawang klase ng factors. Yung una, yung mga hindi kayang kontrolin ng company. Yung pangalawa, yung pwede nilang kontrolin. So ano ba yung hindi nila pwedeng kontrolin? Of course, yung interest rates. Hindi nila pwedeng kontrolin yon dahil market ang gumagawa ng interest rates. General level of stock prices, hindi nila pwedeng kontrolin. And then of course, tax rates. Yung tax rates kasi government naman ang kumokontrol. So ngayon, ano naman ang pwedeng i-control ng company para maayos niya according to his plan yung weighted average cost of capital. So, syempre, pwede niyang palitan yung capital structure, kung ilang percent yung i-assign sa mga capital. And then, pwede niya ring palitan yung dividend payout ratio kung gaano siya kadalas magbabayad ng dividends. And then, other capital budgeting decision rules. Some other problems in cost of capital estimates, syempre, yung depreciation, kung maaalala nyo sa ating financial statements, ito, kino-consider natin siya as expense. Pero wala naman talaga tayong cash na nilalabas. So, minsan, nagiging problema siya sa cost of capital estimation kasi minsan, sinasama siya. Dapat hindi mo siya isasama dahil cash flow ang pinag-uusapan natin kapag cost of capital. Kapag depreciation, wala naman tayong actual cash out na nilalabas. So, dapat hindi siya sinasama dito sa pag-compute pag-estimate ng cost of capital. Other problems would be paano yung privately owned firms. Wala naman siyang stock sa stock market. So, paano natin malalaman kung magkano yung kanyang stock price? So, yan yung mga concern sa pag-estimate. And then other concerns, measurement problems, cost of capital for projects na magkakaiba yung risk, and then capital structure weights. Ano ba yung mga weights na i-assign natin? So, doon nagkakaroon ng problema kadalasan sa pag-estimate ng cost of capital. So, okay. Itong graph na to, babalikan natin siya later dun sa susunod nating module. Okay, sige. Sa susunod na lang na module. Kaparehas lang din siya. Okay. Any questions sa cost of capital? Bago ako mag-proceed dun sa ating next na module, which is the basics of capital budgeting. Any question? Wala? Walang question? Sir. Yes, ano yon? Sir, nawala kasi ako dun sa may bandang malapit na po Alin doon? Yung marami numbers. Weighted average cost of capital. Okay. So, anong question mo doon sa weighted average cost of capital?
Sir, hindi ko po na Hindi mo na... Okay. Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon ulit yung formula ng weighted average cost of capital. Pero again, pwede mo siyang balikan sa PowerPoint na in-upload ko na. And then, pwede mo rin siyang panoorin itong YouTube video para mas maintindihan natin. So, ito yung formula ng pag-compute ng weighted average cost of capital. So, meron tayong after-tax cost of debt, cost of preferred stock, and cost of common equity. Dun sa mga naunang slides, kinompute na natin yung tatlo na yan. So, dito, i-compute na natin yung weighted average nila. So, sa given natin, 45% daw si debt, 2% si preferred, 3% si equity. So, paano mag-compute ng weighted average, ganito siya. So, 4.8 daw si debt, 10.3 si preferred stock, 13.6 si common equity. So, pag nilagay mo yung mga weights, ang sagot niya 9.57%. Kapag retained earnings yung ginamit mo. Pag ang ginamit mo ay new common stock, 14.3 yon. So, magbabago ang sagot mo, magiging 9.94. Nakuha mo, Austral? Opo, sir. Ayan. Ay, So, 0.45%. So, kung hindi mo pa masyadong maintindihan, understandable, pero ang suggestion ko is balikan mo tong PowerPoint, balikan mo din tong YouTube video na gagawin natin later on. And sagutan mo yung practice exercises na ibibigay ko sa inyo mamaya. Again, yung practice exercises, Okay, hindi ko alam kung sinagutan nyo yung practice exercises ng mga lessons natin bago mag-midterms. Pero kung sinagutan nyo sana siya, hindi kayo masyadong nahirapan sa ating midterm exam. Kasi, again, ang finance, maiintindihan nyo siya at matatandaan through practice. So, kung hindi kayo magpa-practice, tititigan nyo lang yung PowerPoint, hindi nyo talaga siya maiintindihan. So, kailangan natin ng konting effort para maintindihan yung subject matter. Okay, any other questions before I proceed to our next module? Wala na? O sige. Kung wala nang question, pwede pa rin kayong magtanong sa akin sa Facebook. And then, sana balikan nyo ulit ito para mas maintindihan yung topic. Our next module is Basics of Capital Budgeting. So, kanina kasi, pinag-usapan natin yung cost of capital. Kinompute natin yung cost of capital dahil kapag magagawa na tayo ng capital budgeting, gagamitin natin yung cost of capital. Pag sinabing capital budgeting, ito yung kapag maggagawa ka ng project, meron kang capital expenditures. So kapag company ka na kasi, kapag may-ari ka ng company o kaya finance manager ka ng isang company, may mga decision kang gagawin. Kung bibili ka ba ng building, kung papasok ka ba sa ganitong negosyo, magkano ang gagastusin mo, kung papasok ka ba siya o hindi, accept or reject a project. Yung criteria na gagamitin natin sa pagde-decide kung tatanggapin natin yung project o hindi, meron ako ibibigay sa inyo na 6 na criteria. Pwedeng net present value, internal rate of return, multiple internal rate of return, o payback period or discounted payback period. So, daan na siya isa-isa. So, ano ba ang capital budgeting? Capital budgeting, ito yung proseso ng pagpaplano ng mga gagastusin mo sa company. So, dahil ang usapan natin dito ay long-term, ang i-consider lang natin dito is yung mga projects na may cash flow na lampas 1 taon. So, kung ang negosyo mo ay sa loob lang ng 1 taon, hindi siya capital budgeting. Capital budgeting, ito yung projects with expected cash flow for more than 1 year. So, question, ano bang example ng isang capital budgeting? Ano sa palagay niyo yung expenditure ng isang company na may cash flow more than 1 year? Tanungin nga natin si Ramilo, good morning. Via Ramilo. Good morning, sir. Yes, pwede ka ba magbigay sa akin ng example ng isang capital expenditure? Ano, sir? Ay, wala akong idea, sir, eh. Ano to, yung project ng isang business na gagamitin mo siya dun sa negosyo for more than 1 year?
Ano, sir? Ano? Wala, sir. Wala akong maisip na ano eh. Okay, sige. Okay, thanks Ramilo. So ano ba yung example ng capital budgeting? Halimbawa, bibili ka ng building, magpapatayo ka ng parking lot. So yun yung mga example ng mga capital budgeting kasi ang gastos mo doon malaki and yung effect noon sa company mo is for more than 1 year. So yun yung example ng capital expenses. Other example, halimbawa, magpapalit ka ng machine kasi gusto mo nang bumili ng bagong machine para mas mag-improve yung production ng factory mo. So capital expenditure din yon dahil ang epekto ng bibilhin mong machine ay mas mataas, ay mas mahaba for more than 1 year siya. Other examples, halimbawa gusto mo mag-expand ng product sa iba't ibang market, mag-i-introduce ka ng bagong product, syempre gagastusan mo yan, tapos yung impact niyan, malaki ang kikitain mo sa mga susunod na taon, more than 1 year again. So yun yung mga example ng capital expenses. Naintindihan mo siya, Ramilo, na ganun yung example niya? Opo, sir. Opo, Okay. sir. So, ito yung mga criteria na pwede natin gamitin kung mag-decision ba tayo kung tatanggapin natin o i-reject natin yung project. Kung tatanggapin ba natin yung proposal na magpatayo ng panibagong building o i-reject. Kung bibili ng machine, hindi ka naman pwedeng, syempre pag bibili ka ng machine, malaking gastos dyan, di ba? So, kailangan pag-iisipan mong mabuti, kukumpitin mong mabuti kung dapat mo bang i-accept o i-reject yung desisyon na bumili ng machine. So kapag ang ginamit natin, net present value, syempre nakita nyo yung word na present value, magko-compute tayo ulit ng present value. Pag mas malaki yung net present value, ibig sabihin mas malaki yung idadagdag niya na mas malaki yung value na idadagdag niya dun sa ating negosyo. So pag malaki ang NPV, i-accept natin yung project. Pag negative ang NPV, hindi natin i-accept yung project, okay? So, kailangan pa natin i-define yung dalawang definition ng projects, independent project at saka mutually exclusive project. Tandaan nyo itong mabuti ha. Pag sinabing independent project, ibig sabihin itong project na to, pwede mo siyang tanggapin dahil wala naman siyang epekto dun sa ibang project na ginagawa mo. So, kumbaga, marami kang project. Kapag sinabing 5 yung project mo, pag independent projects yan, bawat isa, walang epekto dun sa iba. Unlike pag mutually exclusive project kasi, ibig sabihin, pag tinanggap mo yung isa hindi mo na pwedeng tanggapin. So again, kapag independent project, pag nagdesisyon ka na i-accept yung proposal ng independent project, pwedeng madami, tanggapin mo sila lahat. O pwedeng hindi mo sila tanggapin lahat. Pag kasi mutually exclusive, pag tinanggap mo na yung isa, yung kabila, hindi mo tatanggapin. Parang sa jowa lang yan. Pag independent, pag wala kang jowa, kahit sino, pwede mong kausapin. Pero pag mutually exclusive ka na, kailangan yung jowa mo lang yung kakausapin mo. Hindi ka nakakausap ng iba. So, ganoon din sa projects. Naintindihan? Siyempre, kapag mga jowa, naiintindihan agad. Di ba? So, yun lang yung definition ng independent at mutually exclusive. So, saan ba natin gagamitin yung definition na yan? Makikita nyo in a while. So, halimbawa, meron kang dalawang project, project X and Y. Tapos, ito yung cash flow niya. Sa simula, gagastos daw si X ng $700. In millions to ha. Sa simula, gagastos siya ng 700. Tapos, at the end of year 1, magkakaroon siya ng 500. Year 2, 300. Year 3, 100. Ganon din kay Y. So, in short, parehas ka lang gagastosan kay X tsaka kay Y. Ang tanong ngayon, alin dyan yung project na gagawin mo? Parehas lang yung gagastusin mo, tas eto yung mga cash flow na binigay, alin dyan ang gagawin mong project? So kung nakita mo to, alin dyan yung gagawin mong project? Kung ito lang ang given na information. Tanongin nga natin si Evangelista. Evangelista, good morning. Morning, sir. So kung halimbawa meron kang pamimilian, dalawang negosyo, X at saka Y, parehong 700 yung gagastusin mong kapital. Alin dyan sa dalawang yan ang gagamitin mo? Kung ikaw yung may-ari ng company. Yung Y, sir. Yung Y, bakit yun ang naging decision mo?
Mas malaki yung ano niya, sir, yung kita niya. Okay. Sige, tingnan natin kung tama ang desisyon ng Evangelista ha. Kasi itong capital budgeting process na pinag-uusapan natin, ganun lang kasimple ang pagdesisyon kagaya ng ginawa ng Evangelista. Kung alin yung mas malaki yung kikitain mo, yun ang pipiliin mo. Pero syempre, may mga computation tayong gagawin kasi hindi pa pwedeng kutob ko lang ang gagamitin. Okay. So sabi natin, kung 10% yung cost of capital na na-compute natin sa module natin kanina, alin ang pipiliin mo na project based on NPV or net present value? Ngayon, mag-iiba ang ating usapan kung paano kung independent yung X and Y. Paano kung mutually exclusive sila. Ibig sabihin, pag independent yung project, pwedeng parehas mong piliin si X at saka si Y, pwede ring parehas mo silang hindi piliin. Pag naman mutually exclusive, kapag may pinili ka ng isa, hindi ka na pwedeng pumili ng iba. O, di ba ganun naman kapag mutually exclusive? Okay, so sagutan natin yung question natin. So nag-compute si Evangelista ng NPV gamit yung formula ng present value na pinag-usapan natin nung naunang klase natin. So hindi ko na uulitin kung ano yung formula ha, ito na siya at saka napag-usapan na natin siya noong bago pa mag-midterm. So na nag-compute ng NPV si Evangelista, nakuha niya na ang NPV ng X ay 77.61, NPV daw ng Y ay 89.63. Evangelista, babalikan kita. Paano pag individual yung projects na to? Alin ang pipiliin mo sa kanilang dalawa? Evangelista. Project X or Project Y or both? Pag individual, sir. And independent. Independent yung dalawang project. Alin ang pipiliin mo? X, Y, or both? Both, sir. Both. Bakit both? Kasi nakita mo sa PowerPoint? Hindi, sir. Okay, both. Bakit both, Evangelista? Parehas din naman siya na, sir, nakita kahit piliin mo sa kanya, sir. Kaso nga lang, mataas talaga yung, sir, sa Y. Oo. Thank you, Evangelista. Tama yung sagot mo na pipiliin mo sila pareho kasi parehas positive ang kanilang NPV. Ngayon, hindi mo na kailangan ikumpara yung laki nilang dalawa kung alin yung mas malaki. Kung independent naman sila, marami kang pera. Parehas mo silang pasukin. Ngayon, kung mutually exclusive ka, ibig sabihin, isa lang dapat ang pipiliin mo dahil mutually exclusive ka eh. Pag mutually exclusive, ang pipiliin mo yung mas malaking NPV. So, doon ka lang sa Y. Okay, naintindihan kung paano ang decision criteria kapag net present value? Naintindihan ba, class? Evangelista, ikaw na nga lang kausapin ko. Naintindihan mo kung bakit ganun yung naging decision natin? Apo, sir. Okay, thank you. So, yung sunod na criteria na pwedeng gamitin, IRR or Internal Rate of Return. Ito naman, discount rate to. So, pag nagko-compute ng IRR, yung IRR, gagawin mo lang na magiging zero yung NPV. Kumbaga parang, kung kanina ang tanong is magkano ang kikitain, ito parang, ano ba yung magiging break-even point, yung sakto lang, parehas lang, anong percent yung parehas lang ang gasto sa kikitain. Hindi ko kaya papakomputin nito sa exam dahil ang pag-compute ng IRR kailangan merong financial calculator. So hindi or trial and error. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya kino-compute and then paano mag-decide kung alin yung criteria na gagamitin using IRR. So yun ulit yung example natin, projects X and Y, yun pa rin yung cash flow. Ang tanong, ano yung IRR ng project, tapos alin yung pipiliin mo. So nag-compute si financial calculator, ang IRR ng project X ay 18.01%. Ang IRR ng Project Y ay 15.56%. So, kung independent project itong dalawang to, alin ang pipiliin mo sa kanila? Tirado. Tirado, good morning. Hello po. So, kung independent yung Project X and Y, ito yung IRR nilang dalawa, alin ang pipiliin mo? Yung X, Y, or both? X ang pipiliin mo? Tirado? X yes, na nga eh. X na nga eh, ba't pipiliin mo pa? Hindi, joke lang. X ang pipiliin mo, hindi mo pipiliin yung Y?
Sir, mas mataas kasi yung IRR niya. Oo, pero again, independent project sila ha. Pwede kang tumanggap ng single ka, wala kang jowa. So, pwede kang tumanggap ng mas madami. So, ano yung pipiliin mo? X, Y, or both? Pwede both, sir. Oo, pwedeng both. Kasi nga, independent ka. Kung mutually exclusive ka, isa lang ang pipiliin mo. Pero ang sabi ko, di ba, independent ka. So, pag independent, pwede mong piliin silang dalawa. Both Project X and Y. Ayan. So, kung independent, pwede mong piliin pareho dahil mas mataas yung IRR kaysa sa weighted average cost of capital. Again, kanina sabi dun sa NPV, 10% ang kanyang weighted cost of capital. So, kapag mas mataas ang IRR sa cost of capital, pipiliin mo yung project. Kapag mas mababa, syempre, hindi mo pipiliin yung project. Pag mutually exclusive, isa lang ang pipiliin mo. Pipiliin mo si Project X. Okay? So, medyo nakakalito na ngayon, di ba? Kasi nang gumawa tayo ng NPV, sabi si Project Y ang pipiliin. Nang gumawa naman tayo ng IRR, sabi si Project X ang pipiliin. Sino ba talaga ang pipiliin mo? Mahal ko o mahal ako? De, joke lang. Nagjo-joke lang ako para maintindihan nyo. Okay, so sabi niyang NPV, si Project Y daw ang piliin. Sabi naman ni IRR, si Project X ang piliin. Sino ba talaga ang pipiliin natin? Domanais. Sino ang pipiliin natin? Domanais, good morning. Good morning, sir. Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Sabi ni IRR, Project X daw ang piliin. Sabi ni NPV kanina, Project Y. Sino ang pipiliin natin? Domanais. Open ka ng mic, Domanais. Sino ang pipiliin natin? Project X o Project Y? Ano po? Independent po yung yung... Mutually exclusive. X or Y? Kasi pag independent, pwedeng both eh. So, mutually exclusive na. Yung Project X po. Bakit? Mataas po siya, sir. Yung Project Y, mataas yung NPV niya ha. Kaysa kay X. Naintindihan ko si X pinili mo dahil mas mataas yung IRR niya. Pero si Project Y, mas mataas yung NPV niya. So, alin ang pipiliin mo daw, Manais? Siyempre, sir, yung mas mataas, sir. Mas mataas na ano? NPV o IRR? Ano daw, Manais? Yung po, sir, yung... Hindi ko po nakita yung MTV nakalimutan. Walang MTV, NPV, net present value. So, yung NPV, mas mataas si Project Y. So, kung NPV ang gagamitin mo, Project Y ang pipiliin mo. Pero pag IRR ang ginamit mo, Project X ang gagamitin mo. Pero nakakalito kasi magkaiba yung sagot nila. Alin yung pipiliin mo? X or Y? Yung X na lang. Bakit X? Bakit X? Sino gusto tumulong kay Domanais? Ako, sir. Sige, Evangelista. Bakit? Sir, yung Anong X, pipiliin mo? Pipiliin ko, sir. Yung X ang pipiliin X, sir. mo? Bakit? Mataas kasi yung IRR. Eh, mataas Tapos, din naman. pagdating sa... Sige, tuloy. Evangelista. Wait lang. Babalikan ko po yung... Yung IRR mas mataas ang X, Opo, pero sir. yung Tapos NPV mas mataas ng Y. Mataas po yung Y, pero kumikita naman po siya sa NPV po. Okay. Sige, sige. Okay, thank you, Evangelista. Actually, yung tanong ko sa inyo na X and Y pipiliin, it's a trick question. Kasi mahirap talaga mag-decide kung alin yung pipiliin mo, kung magkaiba yung sinasabi ng criteria na ginamit mo. Pero lagi nyo tatandaan, kapag X na, hindi na pinipili, ha? Hindi, joke lang. Okay, so may mga instances kasi talaga na ang IRR at saka NPV, magbibigay sila sa inyo ng magkaibang recommendation. Pero generally speaking, ang pinaka-powerful ay net present value.
kasi cash flow ang pinag-uusapan doon. So pag dumating sa punto na magkaiba ang sinasabi nila, ang palagi mong susundin ay ang sinabi ng net present value or ng NPV. So sa makatwid, ang sagot sa tanong ko, ang pipiliin mo ay Project Y dahil mas tama ang estimation ng NPV kaysa sa IRR. Okay? So hindi natin pipiliin yung X. Okay? Naintindihan ba, Evangelista? Domanais, naintindihan mo? Yes, sir. Okay, wag pipiliin yung X ha. Okay, so ayan. So what happens naman kung meron kang multiple IRR? Ibig sabihin, madaming iba't ibang IRR yung project mo. Nagkakaroon ng madaming IRR kapag parehas na magsi-zero yung NPV sa dalawang internal rates of return. So dito kasi sa example natin, pwedeng 25% yung IRR, 0 yung NPV, pero pag 400% yung IRR, 0 pa rin yung NPV. So, multiple yung IRR niya. Pag ganyan, ang dilema na, ang problema natin dito kasi, dalawa yung IRR. Alin yung gagamitin ko, 25 o 400? So, ito yung example natin kanina. Kapag meron kang dilema dahil magkakaiba yung sinasuggest nila na sagot, ang palagi mong papakinggan yung net present value. Okay, so dahil dun sa computation natin kanina, nakita nyo na yung project Y ay mas mataas ang NPV kaysa sa project X. So project Y dapat yung pipiliin. Okay? So yung pangatlo natin na criteria, modified internal rate of return. So discount rate naman to, dun sa parang IRR din siya kanina, pero ang difference nito is magko-compute ka ng terminal value. Ito yung terminal value, kumbaga parang future value siya ng mga inflows, mga pumapasok na pera sa'yo. If future value mo siya, and then yun ang gagamitin mo para makapag-compute ng MIRR. Inaalis nito yung problema natin kanina ng multiple IRR problem. So example, so ito daw yung given kanina ni Project S. So naglabas siya ng 1,000 nung start of the year. After year 1, 500. After year 2, 400, and so on. Kukunin mo daw yung future value ng mga yan para makuha mo yung terminal value. Ngayon, kukunin mo naman yung IRR ulit para mag-equal yung 1,000 at saka 1,579. Ang sagot is 12.11%. So yan yung ating MIRR, 12.11%. Okay, so kung ito ang gagamitin natin na criteria, 12.11% yung MIRR, ang ating cost of capital ay 10%. Tatanggapin ba natin yung project o hindi? Yakuna, good morning. Sir. 12.11 ang ating MIRR, 10% lang ang ating cost of capital. Tatanggapin ba natin itong project na to o hindi? Accept or reject? Accept. Accept, tama. Bakit? Bakit Lakuna? Bakit accept? Kasi sir, more than, sir. Kasi mataas yung MIRR. Correct. Tama. Kasi mas mataas ang MIRR kaysa sa cost of capital na 10%. So, ayun nga. So, i-accept mo yung project, 12.11% kasi siya. Thank you, Lakuna. Okay, so ito yung graph na pinakita ko sa inyo kanina, yung NPV profiles. Pag dinrawing mo kasi yung graph ng Project L, for example, using the NPV, kapag 0, nandito siya sa bandang 500, tapos kapag 0, nasa 300 yung S. So kung saan nagmi-meet yung dalawa, dito ka magkakaroon ng conflict. Kung alin yung pipiliin mo, kung S o L. Kasi, ibig sabihin nito, kapag nasa kaliwa nung intersection, mas mataas yung NPV. Pag nasa kanan ng intersection, mas mataas naman yung IRR. So, ito yung problema natin kanina. Magkaiba yung sagot. So, kapag ganito, ano ba ang dapat natin gawin? Actually, nagkakaroon lang ng problema pa nag-cross over dun sa intersection yung graph.
Kasi nga, pag nasa kaliwa, wala tayong problema. Mataas ang NPV ng L, mataas yung IRR ng S. Pero pag tumawid, mas mataas na yung NPV ng S, tapos mas mababa na yung NPV ng R, ay ng L. So, ayan. Kapag ganito, sabi ko nga kanina, ang pipiliin pa rin natin, ang susundin natin kung ano yung sinasabi ng NPV. So, kapag mas mataas ang NPV, kung alin yung project na mas mataas ang NPV, yun ang pipiliin natin. Okay? Ay. Taka lang, pakita ko ulit dun sa... So, ang message lang nitong slide na to is kapag may conflict, may dilemma, ang susundin nyo palagi is kung ano yung sinasabi ng NPV. Okay. Next na criteria, ito yung pinakamadali, regular payback period. Ang tanong lang dito is kung kailan mo mababawi yung ginastos mo. So halimbawa, ito example, naglabas ka daw ng 1,000, tapos kikita ka ng 500, 400, 300, and 100 sa mga susunod na taon. Pag tinanong ka kung ano ang regular payback period, para malaman mo ang sagot, ibabawas mo lang yung kinita mo dun sa ginastos mo. So sabi nga natin, di ba, naglabas ka ng 1,000. So yan yung negative. Naglabas ka ng 1,000, kumita ka ng 500. Sa 500 pa yung hahabulin mo. So dun, tawid ka dun sa pangalawang taon. Kumita ka ng 400. May natitira pang 100 na kailangan habulin. So yung 100 na to, titignan mo kung makukuha mo na ulit siya, mababawi mo na siya sa third year. So sa third year, sobra na kasi 300 naman yung kikitain mo eh. So pag magko-compute ka ng payback period, ang tanong sa'yo, kailan mo mababawi yung pera? Ang sure kang sagot is lampas ng 2 taon. Pagkalampas ng 2 taon, mababawi mo yung pera. Pero kailangan natin eksakto. So para makuha natin yung eksakto, i-divide mo yung 100 na natitira dun sa 1,000 sa 300 na kikitain mo dun sa susunod na taon. Kaya 2 plus 100 over 300. Naintindihan kung paano nag-compute ng regular payback period? Navera, naintindihan mo? Navera, naintindihan kung paano ko compute yung payback period nito? Thank you, sir. Pag sinabing payback period, kailan mo mababawi yung pera mo, di ba? So, 1,000 yung ginastos mo, 500 yung kinita ng unang taon, so kulang pa ng 500. 400 yung sunod, kulang pa ng 100. Tapos pagkatapos ng yung pangatlong taon, 300 daw yung kikitain mo, so sobra na. So mababawi mo na yung pera mo sa loob ng 2 taon and 0.33. Kasi kailangan na eksakto. Sa Project L, ganun din. Mas matagal lang yung payback period ni Project L kasi mas maliit yung kikitain niya sa mga unang taon. So ayan, pag tinanong kayo, kailan ba mababawi yung kapital? Ganyan yung sagot kung paano mag-compute. Okay, so kaso ano yung mga flaws nito? Siyempre, hindi siya magandang gamitin pang desisyon dahil hindi niya kino-consider yung time value of money. Hindi niya rin kino-consider kung gaano kalaki yung kikitain niya sa future. Ang iniisip niya lang kung kailan niya mababawi yung pera niya. So yan yung mga flaws of payback period. Yung discounted payback period naman, parang regular payback period lang din, pero nagko-compute siya ng present value. So instead na yung actual cash flow yung gagamitin niya, ang gagamitin niya yung discounted. So sabi nila, mas maganda ito kasi kino-consider niya yung present value. So again, kung mamimili ka sa mga project, alin ang mas pipiliin mo? Yung mas maigsing payback period o yung mas mahabang payback period? Tirado. Tirado, good morning. Nakatulog na yata si Tirado. Si Abuan na lang. Abuan, good morning. Good morning po. Question, alin yung pipiliin mong project? Yung mas maiksi ang payback period o yung mas mahabang payback period? Sir, yung ano po, yung mas mahabang payback period. Talaga? Mas yung pipiliin mo maiksi yung... pala, sir. Ang bilis naman magpalit. Parang yung ex, ang bilis magpalit.
Ganun talaga, sir. Kailangan move on agad. Charot. Ayun na nga. Joke lang. Pag payback period, syempre ang pipili mo yung mas maiksi. Kasi gusto mo mas mabilis babalik sa yung pera mo, di ba? Kapag NPV at saka IRR, ang pipiliin mo yung mas mataas. Pag NPV at IRR, yung mas mataas ang kitain. Kapag payback period, ang pipiliin mo yung mas mabilis mo mababawi. Ganon sa negosyo. Okay? Basahin niyo na lang tong ating module para mas ma-appreciate niyo yung pinag-usapan natin. Wala tayong take-home quiz, pero mag-upload ako mamaya ng sample exercises. So sabi ko nga sa inyo, ang sample exercises ay hindi tinititigan lang. Kailangan pinapractice niyo yan kung paano niyo siya sasagutan. Hindi niyo maiintindihan tong subject ko kung aasa lang kayo dito sa discussion natin. Kasi kailangan ng practice, kailangan niyo siyang practicein, sagutin. Yung practice exercises naman na binibigay ko sa inyo ay andun ang sagot. Kailangan nyo na lang na practicein nga kung paano siya